sa akin is nung time na yun is ano na, 1992, medyo in yung course na medyo bago kasi pa yung computer engineering course before. Even though hindi, sabi ko nga kanina na hindi ko naman talaga gusto yung course, wala na, in-enroll ko lang. So ano po, ina-advise niyo po ba kami na continue yung course po namin? Ang advice ko sa inyo is kung interesado kayo, disiplido kayo, at saka kung alam nyo, dapat yung gusto, dapat ang kunin nyo talaga is kung ano yung kurso na gusto. Hindi yung narinig mo lang na medyo maganda ito. Dapat interesado ka para at least matuto kayo. Andun kasi yung ano yung tipong magpupursige kayo pero kung yung napipilitan ka lang kasi yung hindi siya maganda, dapat kung ano yung gustong-gusto nyo talaga. Nung mga nag-aaral pa po kayo, sir, ano po yung mga problema po na kailangan kalasin po? Sa akin nung araw is more on financial. Ano yun po yun, sir? Yung po yun kasi estudyante pa lang po. Ano po yung source nito? Ang source ng Pag-aaral po yung patient nito. actually yung sa akin kasi nung nataon lang na magulang ko sa probinsya, may mga kapatid ako sa abroad, tulong-tulong sila pero sabihin natin na napakahirap kasi talagang walang ginawa kundi panay tipid talaga. Scholar po kayo, sir? Hindi. Ako na mga average student lang. Okay, sir. Pero may time kasi sa akin yung may pagkaugali ka kasi ako nung araw na pag gusto ko yung professor, yung teacher ko, masipag ako, kaya-kaya ko siya. Parang gano'n, parang pagka nagpapabilib ako, parang gano'n. Pero pagka hindi, pag naiinis ako, paala ka dyan. Basta sa akin, basta siguro, basta pumasa ko dyan, okay na parang. Ano po, sir, ilang taon na po kayo nagtrabaho as software engineer? Nag-start ako 1992. Ano naman ngayon? 2012. 2012. 20 years. 20 years. Ano po yun, sir? Kapag kasi po mag-graduate, ano po? Trabaho po kayo? Fifth year pa lang ako, may trabaho na ako. Actually, hindi siya OJT kasi fourth year ako, nag-OJT ako noon. Nung fifth year na ako, hinayad na nila ako, pumapasok ako ng umaga sa trabaho, tapos pagdating ng Paano niyo po na ano yun, sir? Next na ba? Graduating na po kayo, Ayun na. Pasok ako ng umaga sa trabaho, pagdating ng hapon hanggang gabi sa school naman. Hindi naman po nakakita ni mami. Mas gumanda na sa akin kasi pagdating nung fourth year, fifth year, medyo talagang ano na ako, nagsumikap na ako. Kasi iniisip ko noon, ano bang mapapasukan kong trabaho kung medyo hindi mag-aral na maayos. Yan, fourth year, fifth year, medyo doon lang gumanda yung ako. Doon ako nagkaroon ng interest na dapat pala pagbutihin ko lang, pag hindi baka pagdating ng araw wala akong mapasukan. Computer engineering is napakagandang kurso kung tutusin kung talagang gusto nyo. Kasi wala rin namang halos pinagkaiba, parang ECE rin yan. Pagdating sa IT kasi napakadami, pwede kang mag-work as computer technician, yun ang pinakamababa na yun. Pwede ka sa development, programming, pwede kang as database administrator, systems administrator, at the same time network administrator, or ang pinaka maganda sa ngayon at saka pinaka high paying job ngayon is yung network specialist. So, saan po kayo dalawa po, sir? Adams University. Mahal din po yung tuition. Ang tuition namin at that time, ang isang full load ko noon sa isang SEM nasa 1,900, more or less magkano 1,900 to 2,200. Lahat ng yun sila po. Yes, full load na yon. Kaya lang yung value ng ganung pera nung araw, Malaki na. medyo malaki na. Kung i-compare mo, siguro yung time kasi na yun is kung yung value nung 2,200 sa ngayon, siguro nasa 27, talagang 25,000 parang ganun. Mukha lang pong tingnan maliit pero equivalent mas mataas. Ang pera kasi ngayon parang mas madali siyang kitain before, napakahirap. Consider mo kung magkano lang yung basic noon,
maraming basic pay na kayo. Tapos ganun din. Sa trabaho niyo po ngayon, sir, hindi po worth it naman po yung mga pinag-aralan. Pagdating sa school kasi is more on theories lang eh. Dito, pagka nag-graduate kasi, halos sabihin natin na yung mga natutunan mo naman, halos hindi mo magamit. Halos hindi ganun na talaga. Pag nasa trabaho na iba na. Unti-unting natututo ka sa exposure na lang. Panay ganun lang. Yung mga mat mo na yan, hindi mo na magagamit dito. Pero yung mga calculus mo, hindi mo na magagamit sa trabaho. Although, syempre yung formation nung pag-iisip mo, nag-guild na. Doon kasi nag-develop na kung paano ka mag-isip ng structure, paano ka mag-isip ng tama. Yan na yun eh. Pagdating sa trabaho, doon na lang i-apply mo na lang yan. Tingin ko kahit anong kurso, kung let's say kahit sabihin natin basta degree holder ka, medyo na-mold yung tipong nabigyan ka ng magandang background, natuto na pag-alala mo kung paano maging systematic yung pag-iisip mo, yun na rin. Kasi pagka, ibig sabihin, basta nakakaintindi ka na, pag binigyan ka ng trabaho, madali mo na lang siyang gawin. Pero iba pa rin yung kahit pa paano may background ka na. Let's say, computer engineering graduate ka na, tapos napasok pa sa IT, sabihin natin yung mga terms, mga terminologies, alam mo na siya. At saka siguro basically yung may mga programming kasi kayo, di ba? Kahit paano doon, medyo magandang malaking bagay, pero ka naman may background ka na, may exposure ka, may experience ka. So, yun lang po yung makatanggap po namin. Hindi pang gusto magtanong naman. Pero, ano kaya? Hindi pa po kailangan ng master engineering. Hindi, lahat naman ng engineering kasi, di ba ang pag Hindi, sinabi sa computer po. Hindi, ganito. Lahat ng engineering course kasi ang sinasabi na nila ang language ng Language mga na po. engineer, numero. Kaya lang, dapat medyo magaling kahit pa paano, medyo above average ka rin dapat sa English kasi pag sa English, pag hindi mo naintindihan yung problem, Sa hindi mo rin communication. magagawa. Ganun siya. Siguro, sa ngayon, concentrate nyo yung sa course nyo, concentrate nyo yung mga major subjects mo. Yun pinakamaganda. Dami yung, siguro ang pwede tignan nyo na i-consider na pagdating ng araw, napakagandang trabaho yung sa development, isa rin yan. Programming, development, systems administration, database administration, network administration, at saka security specialist. Yan yung mga high paying job. Pag nag-excel kayo, madaling masensual pa paano. At saka siguro advice ko din, in case sana graduate kayo pagdating ng araw, sa una, huwag kayong pipili muna ng magandang trabaho. Baka mamaya kasi marami kasing ganun eh. Pagka-graduate, gusto nila Yung mataas po. nakahawak ng ballpen agad, nagpupulis agad. Sige, doon muna kayo siguro sa experience muna. Tapos pagka medyo may alam na kayo, at least pwede na kayo makipag-bargain, pwede na kayong makipagsabay, pwede kang makipag-bargain kung ano pang gusto mo, parang gano'n. Pero magtsaga muna kayo. Marami kasi yung lalo ng mga gagaling, kadalasan naging problema doon, hindi naman ayaw nilang mag-umpisa sa pangit ng trabaho, sa hindi maganda. Kaya kadalasan natatalo sila ng mga maabilidad. Yung sinabi nating maabilidad, ito yung madidiskarte, hindi mapili. Pero pagka natuto yan, mas talo pa nila yun. At saka siyempre yung pagka kumuha ka ng trabaho mo, o yung dapat yung gusto mo talaga. Kasi kung napipilitan na lang, hindi na rin masaya. Siguro sabihin natin na
sa kahit pa paano medyo nakakapag-survive ka, masaya ka sa trabaho mo, pwede na siguro. Unless gusto mo talaga ng mag-zen. Kailangan ang tao kasi is, paano ba ang definition mo? Ang tao kasi hindi nakokontento sa buhay. Walang contentment sa buhay. Ibig sabihin pagka gusto, laging laging hindi makontento sa buhay. Kung anong meron siya, gusto niya umasenso ng umasenso. Gusto niyo tumaas ng tumaas. Oo, talagang samahan niyo lang ng tiyaga. Malay niyo pagdating ng araw, after 4 years, 5 years, nasa labas na kayo, no? Hindi niya ako kilala, no? Sana nga sir, ang personality ng person. Kasi po, parang hinihila po dito, dahil sa mathematics po. Pero kung above average kayo sa math, okay lang. Above average. Above average. Pero kung yung average, medyo mahirapan. Madulas. Medyo mahirap. Kasi parang hanggang doon sa pumapasa-pasa ka lang na, na parang Napilitan lang po. compress hanggang basta pasin, hindi kung gano'n. Unless sa lahat ng kurso ay kung itong gustong-gusto mo, isa kasi nade-develop din eh. Pagka masipag ka talaga o nagsaga ka, yun din talagang kahit pa paano maging successful kayo pagdating ng araw. Ay, yung madiskarte yung sinasabi. Meron kasi yung magagaling, pero yung mahiyain, walang ano yun. Meron naman yung sabi natin average lang, above average lang, pero masipag, matyaga, maagap, talo niya yung matalino. Ganun. Kaya dapat medyo, siguro pinakamagandang term doon is medyo aggressive kayo. Aggressive sa tamang tempo, parang gano'n. Huwag mahihiya. Lakas ng loob. Hindi po ba kayo kaya? Nung araw, ngayon na lang, medyo, pero noon kasi, Paano niyo po na-develop yung sir? Pagiging, ano niyo po, sa tao rin? ano na lang, exposure. May time kasi na dapat wag mamimili ng, wag yung, isipin nyo lang na ano, pareho lang naman tayo, di ba? Kahit na mas pataas yung level niyo, pareho lang naman tayo, di ba? Wala naman akong ginagawang masama. Kung ano yung kinakain ko, kaya kaya ko kainin. Parang ganun. Kasi pagka nagpa-apekto ko na, nahiya ako dahil presidente yun, vice president yun, mayaman yan, gano'n. Ay, wala, talo. Importante, wala kayong nasasaktan, wala kayong nasasagasaan, malinis ang konsensya niyo. Ganun ang buhay. Thank you po, sir. Ano na? Ano pang gusto niyo pwede kong share na